Magandang hapon po or magagabi sa inyo lahat, latest weather update tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe naman po and pahit ng notification bell para ma-update ko kayo mamaya sa lagay ng ating panahon. So ang hypnosis pa rin po natin galing at ayon na rin sa Pag-asa. Northeast monsoon po ang siyang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Northern Luzon at naranasan po natin yan ngayong linggong umaga. Maulan sa ilang bahagi dito sa Luzon sa Metro Manila. So tuloy-tuloy po tayo sa area po ng Cagayan at Isabela. Maulap na panahon ng ating mararanasan ngayong hapon at posibleng magkaroon po ng mga heavy rainfall, mga rainfall shower pagdating naman po ng gabi. So pinag-iingat po yung mga lugar dyan na mabababa sa banta po ng pagbabaha at sa mga lugar na matataas sa banta naman po ng landslide in case magkaroon tayo ng malakas na pag-uulan. Sa area ng Batanes at Babuyan Island, ang panahon po dyan maulap pa rin na may mahinang pag-uulan bandang hapon, posibleng lumakas naman pagdating naman po sa gabi. So pinag-iingat yung mga lugar na yan sa banta po ng bagbaha at ng landslide. Mag-ingat tayo anumang oras dahil hindi mapipredict ang galaw po ng bagyo o ng panahon pabago-bago yan. Pero ito po dito naman sa may bandang Silangan Mindanao, makikita nyo sa ating live radar, dalawang active LPA ang nakita natin medyo kalayuan sa ating Philippine Area of Responsibility na meron pong mahinang epekto o yung extension po ng LPA papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy po natin minomonitor yan nasa 30 to 35 kilometers ang lakas ng kanilang hangin. Wala pa namang direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. So tuloy-tuloy tayo sa area naman po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi po ng Cagayan Valley. Maulap man panahon ngayong hapon na posibleng lumakas o magkaroon ng pag-uulan na malakas pagdating naman po sa gabi. So lagi ko po sinasabi, mag-ingat yung mababang lugar dyan sa banta po ng pagbabaha. Mag-ingat naman yung mga landslide prone area din sa mga nabanggit nga po na lugar. So sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, maulap pa rin na panahon ng ating mararanasan ngayong hapon at posibleng mga heavy rainfall o rainfall shower naman ang ating maranasan pagdating sa gabi. So sinasabi ko po, maging alerto tayo bawat oras dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon. Pabago-bago po yan at makikita nyo sa ating pinaka-live read, wala namang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukod po kasi sa mga low pressure area na nating nabanggit na dito sa bandang Silangan Mindanao, meron tayong binabantayan ng mga cloud cluster sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posible ding mabuo bilang isang LPA. Ang mga LPA po minsan hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Minsan nasa labas ng PAR, pero naman po nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kahit wala po tayong bagyo, mga super typhoon na binabantayan ngayon po ang tamang panahon o oras para maghanda tayo. Hindi porkit walang bagyo, wala tayong gagawin. Linisin po yung mga basura na nakabara sa mga isda at mga kanal na siya po nagiging main cause ng pagbabaha dyan sa mababang lugar sa Metro Manila. Tulad ng aking sinasabi, kung kailan may bagyo saka lang kayo naghahanda, pero pag wala tayong ginagawang aksyon. Kaya tayo nagkakaroon ng mga sakuna, disaster, lalo na sa matinding pagbabaha na umaabot minsan na lagpas taong baha. Well guys, napakarami pa nating kaganapan at sinasabi ko po sa inyo mabuti kung may mga lakad po kayo ngayong hapon or sa gabi, ugaling na lamang po magdala ng payong jacket o kaya namang kapote. Panlaban po yan sa malakas na pag-uulan. So know the weather before you go para okay po tayo at maayos ang ating kalagayan. Please, ako'y nakikiusap, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para updated kayo sa ating mga daily weather updates. Maraming salamat po.